Ma'am Jane, pakwento po sa amin, paano po kayo nabudol nitong travel agency na ito? Actually, sir, Siya si Jane. Itinago ko ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil marami raw humuhusga sa nangyari sa kanya. Nabudol kasi siya ng travel agency kuno na magdadala sana sa kanya sa Boracay. Kapapasok pa lang ng bagong taon ng 2024, sinalubong na agad siya ng kamalasan. nag-inquire na ako sa ibang travel agency. Until January 4, nakita ko itong promo package nila. Worth 18,999, good for 2. Nainganyo ako kasi sabi ko, medyo mura. Buy one, take one. Parang cheeseburger lang, di ba? Naakit din ng murang presyo ng travel package si alias Jane. Mula pamasahe sa aeroplano, hotel, at breakfast buffet, sagot na ng agency. Hanep! Ang travel agency kuno na kinausap ni Jane online, itong travel ko na kung ano-ano ang pakulo. Boracay Ultimate Adventure, buy one take one, 18,999. 3 days, 2 nights. Opo, sir. Yan yung sinabi kong nag-add pa ako ng 1 O nga, nakakainganyo nga yung mga post na ganito. Mukha talaga siyang legit. Ito mga nasa post na mga photos, kanina kaya talaga itong mga pictures na to. Alam kaya nilang ginagamit sila sa pang-scam. Maari po, post nila, pero yung pinagkuha na ng mga pictures na yun, pinlock nila para yun sila. Isang travel coordinator na nagpakilalang Eleanor Fernandez ang sumagot sa mga tanong ni Jane. Paalala lang na maaaring gumamit lang ng peking pangalan ang kausap ni Jane at hindi sinasadyang may kahalintulad na pangalan ng ibang tao. Binigyan niyo po ako ng quotation na 18,999 plus 3,499. So, yun po, lumalabas na 22,400. So, ngayon po, ang sinabi lang niya is requirement is kailangan magbigay ng 50% down payment. So, binanggit niya po sa akin, ang account name is Travelco Travel Agency at ito yung account number. Kinabukasan, sinunggaban na ni Jane ang offer ng Travelco Agency para sa summer bonding nilang mag-asawa. Pero sigurista muna siya. Humingi siya ng mga ID ni Eleanor Fernandez. Ganon? Parang ahas naman daw sa paraiso kung manukso itong nagpakilalang si Eleanor. Nagpadala siya ng litrato ng hotel kung saan daw tutuloy sina Jane. So, nung araw na magde-deposit na po kayo ng 50% na hinihingi po ng travel agency, ano po nangyari? In-inform ko po siya na nandun na po ako sa bangko at habang in-encode ko yun, nag-send siya sa akin ng another message. Binanggit niya po yung isang pangalan, account name. Pagharap ko po dun sa teller, sabi niya, ma'am, hindi po to yung account na name na Travelco Travel Agency. Kahit halos magkandahilo-hilo na si Jane sa pasikot-sikot ng kausap o mga kausap niya sa Travelco, nagdeposito pa rin siya ng down payment. Nag-note siya na tomorrow, January 6, marireceive mo yung invoice, ma'am. Nag-mention pa nga siya ng before 5 p.m. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagtatrabaho ko sa hotel for more than 15 years. So, sa posisyon ko, hindi maganda. Dahil isa rin akong hotelier, tas biglang na-scam. So, nahihiya ako. Naging mahirap din kay alias Hazel na ibahagi sa akin ang karanasan niya sa umano'y pang-i-scam ng isa pang travel agency. May mga basher kasing sa halip na simpatya, pangungutya pa ang ipinapakita. Ang kaibahan nga lang sa kaso ni Hazel, mas malaking halaga ang natangay sa kanya at biyaheng abroad ang binook niya. Nag-plan kami na mag-explore sa Vietnam. Naghanap ako ng travel agency sa internet, sa Facebook. Then, na-found out ko na si My Dream Travel and Tours, maganda yung offer niya. Maganda yung promo niya kasi pasok sa budget namin. At the same time, daming tours. Budol alert! Gina G ka na bang bumiyahe? Magpa-reserve o mag-book lang sa lehitimong travel agency.
humingi ng reviews online tungkol sa mga ito. May mga travel app din kung saan pwedeng mag-book para less hassle. Papunta sana sina Hazel, anak niya at 8 pang kasama sa bansang Vietnam. Pinili nilang mag-book ng travel package sa My Dream Travel and Tours. Ang kabuang package aabot ng 190,530 para sa 4 days and 3 nights ng 10 taong lilipad. Boss niya sa trabaho ang sumagot sa biyahe. Noong February 20, nagbigay kami ng first payment is 10,000. Next, seconds lang na i-full ko sa kanya yung 40,000. And then, after a week, kailangan ko na daw magbigay ng 60%. Ang total niya is 64,000. Gusto niya na mag-deposit na nga kami kasi nga baka mawalan na kami ng slot. Check also the affiliation. Recognize ba to ng Department of Tourism? And lastly, are they a member of association like Philippine Travel Agencies Association? If they're a member, most probably legit yung agency. Why? Because before you become a member, we check all the documents. Wala sa talaan ng mga miyembro ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA ang Travelco at My Dream Travel Agency. Ang nagpakilalang may-ari naman ng My Dream Travel Agency, isang nagangalang Hope Pineda. Ang business permit niya, inisyu raw ng San Pablo City Business and License Office sa Laguna. Pero babala, lokal na pamahalaan ang nagbuking. Peke ang business permit ng My Dreams Travel and Tours, nangangamoy red flag na agad. Natuklasan din nilang ninakaw, hindi lang ang pangalan ng My Dreams Travel and Tours, kundi pati logo ng isang travel agency na nakabase pala sa Canada. Ang layo naman ng narating. Parehong napagtripan ng mga travel agency kuno sina Jane at Hazel. Ang travel scam or otherwise known as accommodation or vacation scam, maghihingi sila ng down payment and upon paying ng victim, bigla na lang nilang ibablock. Kadalasan, gumagawa din sila ng mga dummy accounts para mag-comment na kunwari nagre-review sila. After mag-follow up, tapos hindi pina-expect mo na nabibigyan ka na ng itinerary, trip ticket, ano naging tugon niya sa inyo? Hindi na siya nag-reply. Wala na siya, as in, tinitingnan na lang niya. Nakita ko, nakasin na siya. Pero hindi po siya sumasagot. Kinutuban na po ba kayo? Opo, hanggang sa samot-sari na yung nararamdaman ko. Nag-confess ako dun sa 2 anak kong babae. Medyo nagalit pa nga po sa akin. Tapos, sinearch nila. Sabi niya, anong pangalan ng ng agency? Travelco Travel Agency. Upon checking, sir, pinakita agad po ng 2 anak ko na, ma, ito yung Travelco Travel Agency. Scammer sila. Yun, miyak na po ako. Tapos, gigil ako syempre, sir. O Jane, try nating tawagan ha, baka sumagot. Speakerphone natin. Nakapatay yung phone. I-message na natin siya. Try natin, baka sakali mag-reply. After a few minutes, wala pa rin response yung Facebook page na to. Opo. Okay, for the last time, tawagan natin ulit. Reach pa rin. Tinuntun namin ang mga nakarehistong address ng 2 inireklamong travel agencies. Ano po? Itanong na lang namin. Sama. Travel agency, ano? Itong Dito po. Sabi po nung mga barangay, magtanong na rin daw kami dito sa mga kalapit na travel agency. May agency po ba kayong ganito, ma'am? My Dream Travel Agency. Sabi, wala po yan dito, sir. Wala po ba, sir? So, dito ko po ito pong My Dream and Travel Tours, wala po dito sa inyong mall. Pinatunayan din ng Department of Tourism o DOT na hindi lisensyadong travel agency ang Travelco at My Dreams. Base sa ating record, ang Travelco Agency at ang Dream Travel and Tours Incorporated ay mga travel agencies na hindi DOT accredited. Ibig sabihin ang mga ito ay hindi nagpa-inspeksyon
at dumaan sa Department of Tourism. Kakalinsad lamang na DOT hotline, ito po ang DOT Assistance Call Center, ay maaaring tawagan anumang oras para sa mga tourism-related concerns ng ating mga turista. Ano naging reaction ng boss mo nung sinabi mong nabudol ka? Ang sabi lang niya sa akin is, pera lang yan. Huwag na masyadong dibdibin. Kahit inireport na ni na Jane at Hazel sa mga otoridad at sa bangko ang tinangay na pera nila, hindi na ito naibalik pa. Pero sabi nga ng kasabihan, lintik lang ang walang ganti. Pinost nila sa social media pages ang pangwawalang-ya sa kanila ng mga drawing na travel agency. Hindi man pumabalik yung perang nakuha sa akin or sa amin. Yung awareness lang po na mabigay sa mga taong mai-encounter yung travel agency na yun, o sapat na sa akin para ma-stop yung ginagawa nilang pang-scam sa mga tao.